Nagtago ako dun sa likod ng tarpaulin ng Mission Impossible kasi naluha talaga ako with the opportunity. And then, nilapitan ko po yung head ng digital marketing ng Paramount International. Then I thanked her, saying that thank you for giving me the chance to meet him. And ko yung ex nyo, ma'am. Ang hirap maburon na ex. Oh. Tama ba? Ano masasabi mo sa run ngayon, sir? Ang run natin ngayon ay pangmalakasang Medcon to BGC to Ayala to BGC to Ayala Alabang. Ayala Alabang pa. Alabang. My favorite treatments here, ang hirap. Number one would be the vampire facial. I do that feeling ko to replenish my skin. Kasi parang for skin texture to improve it, usually I alternate gentle laser for GLP or vampire. So I would really recommend those two treatments kasi I've been doing that for years and feeling ko rin yung nag-work for me, especially if your concern is to improve skin texture, medyo may roughness here. I think those two treatments are perfect. Number two would be Protégé. Protégé naman, it's for skin tightening. And if you want to have a parang contoured face, nandito for the jawline, I usually do that once a month. Para lang if I have an event or photo shoot. Pag ginawa ko siya 2 days or a day before, parang very snatched yung ano ko. And then lastly would be, oh my gosh, maybe Ivy Renew. Ivy Renew is my other favorite. Ito naman kapag ayaw mo nang may downtime, like instant result. Ivy Renew is also good to improve your skin texture. And then, you can do it sa armpits, sa face, sa back, actually kahit saan. So for now, those are my 3 favorite treatments. But then, madami pa talaga. So the secret lang talaga is consistency and you just have to make time. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, umiyak pala si Sir Alden dun no? Sa may kumapa sa Mission Impossible na premiere night mga kasambreros nung pumunta siya sa Korea. Kasi nga parang hindi siya makapaniwala na parang dream come true talaga niya na sobrang idol niya mga kasambreros si Tom Cruise. So parang nagtago pa siya sa kortina na parang bata no, grabe. Tapos nilapitan siya ng isang marketing staff yata yon or assistant ng Paramount Pictures mga kasambreros. Tapos yun, sobrang nagpapasalamat siya. He showed his sincere and deep appreciation mga kasambreros na nabigyan siya ng chance no, face to face talaga kay Tom Cruise na parang bihira no, bihirang-bihira mga kasambreros kahit na sa mga artista na makamit no ang isang Tom Cruise mga kasambreros. Syempre Tom Cruise yan, you know, talagang Hollywood star no, box office king din doon mga kasambreros. So yun pala. And then ito, si Ma'am Catherine naman, sabi ng mga minumulto ng kanyang ex no, si Daniel Padilla dahil nga dito kay Jeff Ta na isang magician na contestant mga kasambreros dito sa Pilipinas Got Talent. So although alam natin no, na mali yung pag-magic mga kasambreros, so for the sake of information no, sabi niya dito ay kunin niya daw yung ex no, sabi niya dito. Tapos so scary, sabi ni Jeff ta, mahirap talaga mabura si ex no, o mahirap daw mabura si ex. Parang nilagay siya ng ex dun sa may kamay ng Catherine, sinulat niya. Tapos parang yun nga no, nawala, tapos lumipat sa kanya. And then sabi nito mahirap daw mabura ni ex. So tama ba? Sabi niya, tapos tumawa lang si Kat no, tapos sabay na paano sa mesa mga kasambreros sa tawa. So sabi niya, wait, may nagpaparamdam sa iyo ma'am na hindi mo alam. Sabi niya, okay, sabi ng Catherine. Tapos pakitingnan, sabi niya si ex daw yung ano, tapos lumipat na ulit dun kay Ma'am Catherine yung ex nga na sinulat niya sa pentel pen mga kasambreros. Sabi niya, ooh, so scary. Tapos nag-level up siya no. Gumamit siya ng spades or ng baraha. Tapos pinasalin niya na lahat ng judges mga kasambreros dun sa kanya, parang orasyon na yun no. So yun, so scary. Tapos lumabas yung parang multo, yung Queen of Spades nga dito sa likod ni Ma'am Uge, and then napamura na naman siya, sabing gano'n. So talagang ito nga ay alam natin na hindi ito maka-Diyos no, mga kasambreros itong pananakot with magic mga kasambreros. And then ito yun nga no, si Ma'am Catherine ay
pumunta sa IV clinic tapos shinare niya yung kanyang secrets or parang pinakagusto na ginagawa sa kanyang pagpapaganda doon. So, gentle laser pour or GLP, protege skin tightening, tapos once a month din, tapos IV Renew 4D. So, yun ang kanyang marami pero ito yung kanyang nabanggit dito mga kasambreros. And then, kakulitan nga ni Pops Alden, nung nag-jogging sila mga kasambreros, sabi ni Prince Bernas yata ito, sabi niya, ano masasabi mo sa jogging natin yun, sir? Sabi niya, pang malakasan kasi Ayala, tapos BGC, tapos Alabang, tapos BGC. Tapos parang dumaan ulit sila dun sa may, sa may Kalayaan Bridge, no, na parati nilang dinadaanan din mga kasambreros kapag sila po ay nagja-jogging, no, dito sa parang dati ay tinatakbuhan din nila papunta sa Antipolo mga kasambreros. So Kalayaan Bridge, no, talagang ito ay minsan hindi ako naggagala dati sa Manila. Wow, talagang senior dito, no. So yun po mga kasambreros, no. And then ito, kasi late ko na ito na naisali dito mga kasambreros. Itong yung kay Tita Long Gumatay nga na pinost dun sa may Pure Gold nila sa labas. Kasi picture lang yung una ko na i-post. So ito yung aking parang unfulfilled na word kasi nga dudumugin sa Catherine, tapos yung picture lang yung pinakakita ko. Tapos salamat kay Tita Long Gumatay kasi nga ito na yung video format ng kasambreros. So nagpapasalamat ako sa mga vloggers, sa mga content creators at sa mga Kath Den fans, sa mga kasambreros na hindi nagsasawang sumuporta pa rin sa kay Pops Alden at Ma'am Catherine. And then ito, may pinost si Ming Jereza. Hindi ko alam kung kasosyo ba ito sa business ni Sir Alden or kaibigan niya. Sabi niya dito, may mga unexpected talagang tao na ilalapit sa iyo ni Lord at sobrang mabibless ka. Thanks a lot, bro Alden Richards. See you very soon, sabi niya dito. So parang may project ba sila? Or parang may collaboration na gagawin mga kasambreros. Something like that. Kasi it's either agenda or business or pagkakaibigan, friendship lang naman ang kinokollab ni Sir Alden mga kasambreros or part ng family. Tapos ito, no, sobrang aga niya, no, may hamog pa, tapos nagbabike siya mga kasambreros, and sabi dito, this feeling, sabi niya ganun. Daniel Del Corth, no, hindi ko alam kung sa Tagaytay ba ito, mga kasambreros, pero hindi yata, no, sorry po sa noisy background ng music mga kasambreros. So ito po, no, sobrang aga niya, may hamog pa at saka nagbibisikleta ang inyong box office king. Grabe, no, talagang dito mo nakita na disiplinado. And may narinig ako na quote na sport is a teacher. It will teach you discipline. So tama mga kasambreros, kapag meron kang sport at kinahiligang gawin ay didisiplinahin ka talaga to balance para may sali sa schedule. And syempre, no, ang word of God talaga na pinopost din minsan or everyday ni Sir Alden mga kasambreros. Alright, so lang po in the meantime sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Ang title natin, Ihanda ang Daan. Isaiah chapter 40 verse 3, a voice cries in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Ito mga kasambreros ay sinasabi or pinipreach ni Prophet Isaiah sa mga Israelita mga kasambreros. So this is actually a prophecy happened way back bago dumating si Jesus Christ. So the voice of one calling in Isaiah ay sa verse na ito, no, 40 verse 3. Hindi siya should be seen as a poetic device in communicating the prophecy. So meron daw isang tao na nagtatawag sa disyerto, no, nagre-ready ng daan, okay? Nagre-ready ng dadaanan mga kasambreros. So Isaiah not only saw this moment of deliverance more than 100 years in advance, but also heard a voice of one calling. Okay? May narinig siya mga kasambreros. So Prophet Isaiah, one of the most important prophets in the Bible, sabi nga niya dito, in the wilderness prepare the way for the Lord, make straight in the desert a highway for our God. So ang voice na ito mga kasambreros isa siyang prophetic gesture,
prophetic word, mga kasembreros, na referring to Jesus Christ. So a highway in the wilderness is a recurring motive throughout Isaiah's prophecies of deliverance. There will be a highway for the remnant of his people that is left from Assyria, as there was for Israel when they came up from Egypt. So ito po ay literal din nangyari sa Isaiah 11 verse 6, mga kasembreros. Like many biblical prophecies, the voice of one calling the wilderness has a dual fulfillment. More immediately, it predicted the Jews' deliverance from Babylon. Later, Isaiah's anonymous voice of one calling in the wilderness is fulfilled by another prophet. So, si Isaiah dito, mga kasembreros, ay meron siyang yung deliverance, yung pagka walang bisa ng kanilang pagiging captive, mga kasembreros, or bihag, ay mangyayari, no, throughout or through the ministry of Jesus Christ. So more than 700 years now, grabe ang inantay nila, mga kasembreros, after na pinrophesy ito ni Prophet Isaiah, ay saka nangyari yung pagdating ni Jesus Christ. Prophetic vision, kasi may literal siyang narinig, mga kasembreros. The voice of one calling the wilderness shows up again. So this time, literal na siya nangyari. So si John the Baptist, mga kasembreros, na kung saan ay nag-appeared, no, nagkatotoo yung vision at saka prophecy ni Prophet Isaiah, mga kasembreros, sa Mark chapter 1 verse 4. So John the Baptist appeared in the wilderness preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. So that's sa gospel na siya. So Isaiah is a book from Old Testament, tapos ang Mark naman ay 4 sa Gospels, no, Matthew, Mark, Luke, and John. So 4 po yan sila, mga kasembreros. John applied Isaiah's prophecy to himself, saying, I am the voice of one calling in the wilderness. Grabe, no? Sinabi iyon ni Prophet Isaiah, tapos tinanggap naman ni John the Baptist, mga kasembreros, na kung saan nga siya yung naging way na buksan yung ministry ni Jesus Christ as he was going to baptize, no? Kaya sa tinawag na Juan Bautista or John the Baptist, mga kasembreros, kasi nga siya po yung nagbautismo or nagbaptize kaya Jesus Christ, mga kasembreros. So John ay humbly acknowledged, talagang sabi nga niya, hindi siya na mag-antay kahit nung yung sandalyas o yung tsinelas ni Jesus Christ, but to fulfill, para tuparin ang nakalagay sa propesiya, ay ginawa iyon ni John the Baptist, mga kasembreros. So John the Baptist's self-description as the voice calling in the wilderness was profoundly fitting. Not only did John minister in the wilderness of Judea, but God also chose him to introduce the nation of Israel to Jesus Christ and prepare the people's hearts to receive their Savior and Redeemer. So that's Matthew chapter 3 verses 1 to 6. So si John or si Juan Bautista dito ay matapang na nag-preach, no, nag-share at nag-advance ng kingdom, mga kasembreros, na sabi niya na magsisi kayo, no, repent of your sins at manumbalik sa Panginoon kasi malapit na ang pagbabalik ng kaharian ng Diyos, no. That's Matthew 3 verse 2. After people confessed their sins, they demonstrated repentance by being baptized and then living transformed lives. So namuhay sila ng buhay na isang binagong buhay, mga kasembreros. So nung in-acknowledge yun ni John the Baptist, mga kasembreros, no, he was also fulfilling the prophecy that was prophesied by Prophet Isaiah 700 years ago, mga kasembreros. Grabe, no? Ito yung sasabi natin na hindi yung pangako ng Diyos, kung hindi man mangyari sa generation natin, ay sa next generations natin, mga kasembreros, na kung saan nga wala na tayo sa mundong ito. So ito yung kahalagahan na kung ano yung kaya nating gawin ngayon by the grace of God sa ating henerasyon, na bibigyan tayo, for example, ng ilang years of existence dito sa mundo. Kailangan gamitin natin yun, no, na mag-advance ng kingdom ng Panginoon. Gamitin natin yun para maging kapaki-pakinabang at punong-puno ng purpose ang buhay. Marami mga tao, they are dignified, they are wealthy, they are rich, they are influential, they are powerful, they are in the position, but they don't know the purpose of their existence. Kung ano yung purpose talaga ng buhay. Purpose naman natin makapag-aral, yes, tama. Purpose naman natin
purpose ba natin makapagtapos tapos magkaroon ng buhay na masaya kasi we are professionals, nakagraduate tayo, nagkaroon tayo ng pamilya na masaya kasi meron tayong decent income, no, decent job mga kasombrero, tapos yung pamilya natin mababait, no. These are good things, no, tama ito. But kung wala tayo sa purpose ng Panginoon pinapagawa sa atin, which is to love Him with all our heart, soul, and strength, tapos mahalin natin ating kapwa, gaya nating pagmamahal sa ating sarili, and then advance the kingdom, kailangan may time talaga tayo yung paghahayo, pag-share ng gospel, pag-share ng good news. Hindi lamang mga tao sa simbahan ang tinawag para mag-advance ng kingdom. All of us, no, sa ating pamilya, sa ating katrabaho, sa mga social media accounts natin, no, kailangan yun yung purpose ng buhay. If you are in love with God, gagawin mo lahat para siya mapasaya. So same goes with doing menial tasks sa ating buhay araw-araw, sa simpleng pag-share natin sa ating mga social media accounts, sa ating kaibigan, sa ating pamilya, and so on, ay ina-advance natin yung kingdom ng Panginoon na darating mga kasembreros, yung new heaven and new earth kapag time na ni Jesus Christ na bumalik ulit mga kasembreros. Grabe, no? Yung prophecy na ito is actually very powerful, no, ni Prophet Isaiah, and many more prophecies before Jesus Christ finally came sa ating planet Earth. Alright, so in the meantime, nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, powerful name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment po mga brothers and paalam po. I love you all.